pinakamainit na balita ngayong tanghali. Nationwide Brigada Eskwela, umarangkada na. Pinangunahan ni na PBBM at DepEd Secretary Sani Angara. Mayorya ng mga Pilipino naniniwalang dapat humarap si VP Sara sa impeachment trial ayon sa survey ng Okta Research. Pagsunod sa karapatang pantao sa panghuhuli ng mga kriminal, tiniyak ni PNP Chief General Torre sa CHR. Sa MBC TV correspondents, 11 anyos na dalagita, patay matapos mahulog sa rumaragasang ilog. Sa MBC TV Sports, Carlos Yulo nakasungkit ng isang gold, 3 bronze sa Asian Championship. At sa showbiz pattern, Catriona Gray, siniship ng netizens kay Pasig City Mayor Vico Soto. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Isang linggo bago magbalik eskwela ang mga chikiting, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang formal na pagsisimula ng Brigada Eskwela ngayong Lunes. Sinaksihan din ng Pangulo ang turnover ng mga equipment mula sa DepEd tulad ng tablets at laptop. Ang mga detalye ihahatid ni Let Narciso. Sinilip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2 paaralan sa Bulacan ngayong umpisa ng Brigada Eskwela bilang paghahanda sa pasukan. Kasama si Education Secretary Sani Angara, unang pinuntahan ng Pangulo ang Barihan Elementary School sa Malolos City. Ininspeksyon nito ang mga silid-aralan, kabilang ang mayroong kinukumpuning kisame, mga bintana at pinto. Nagpasalamat rin si Pangulong Marcos sa bayanihan ng mga magulang at guro sa paglilinis at pagpipintura. Sinaksihan nito ang pag-turnover ng DepEd ng tablets at laptop sa paaralan at school supplies para sa mga estudyante. Nagkabit rin si Presidente ng blackboard sa isang classroom at pagkatapos ay nagsulat ng kanyang mensahe para sa mga estudyante na welcome back to school, study hard kids. Mula sa Malolos City ay dumiretso si Pangulong Marcos sa Tibagan Elementary School sa bayan naman ng San Miguel. Nakasama niya rito si DICT Secretary Henry Aguda na pinangunahan ang pagkakabit ng Starlink para sa libreng internet. Sabi ng Pangulo, gagawin ito sa iba't ibang paaralan, lalo na sa malalayong lugar. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni PBBM ang tuloy-tuloy na suporta sa mga guro para magampan ng mabuti ang pagtuturo. Pagaling naman ng mga teacher natin, kulang lang siguro sa suporta, susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa hindi lamang sa financial support, kung hindi pati na sa mga retraining. Ito nga, yung binabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Kaya't andito po tayo, sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan pagka nag-graduate, talagang graduate, magaling na magbasa, magaling mag-mathematics, magaling lahat. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hatima ng mga senador at ilang legal experts, taong bayan na mismo ang naniniwala na dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa datos ng Okta Research, pumalo sa mataas na 78%, 78% ng mga Pilipino ang pumabor sa paglilitis ng vice-presidente. Tinutukan yan ni Dustin Bayog. Maraming Pilipino ang nagsasabing marapat lamang sumalang si Vice President Sara Duterte sa impeachment court upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Ito ang lumalabas sa isinagawang survey ng Okta Research kung saan 78% ng mga Pilipino ang nagsasabi na dapat humarap si VP Sara sa Senado o sa impeachment court upang linisin ang kanyang pangalan.
13% lamang sa mga sinurvey ang tumutol, habang 9% ang nagsasabing hindi nila alam o wala silang sagot. Isinagawa ang survey noong April 20 hanggang 24 na ayon sa Okta Research ay hindi isang komisyon kung saan interview ang 1,200 na lalaki at babaeng respondents, edad 18 years old pataas na mayroong margin of error na plus and minus 3%. Ayon sa Okta Research, pagpapakita ito ng suporta ng publiko sa accountability at due process para sagutin ni VP Sara ang mga alegasyon laban sa kanya. Matatandaan na impeach si VP Sara sa Kamara noong Pebrero na kinatigan ng higit 200 mambabatas na base sa grounds ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at other high crimes. Noong May 29 naman ay inununsyo ni Senate President Chis Escudero na iuurong ang pagbabasa ng Articles of Impeachment sa June 11. Samantala, marami namang universidad ang nanawagan sa Senado na simulan ng impeachment trial kay VP Sara dahil ito raw ay bahagi ng kanilang mandato na nakasaad sa konstitusyon. Ilan sa mga nanawagan ng Ateneo Law Schools, Lasalle Family, Adamson University at ang University of Santo Tomas. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nagsalita na rin ang iba't ibang universidad laban sa tila intensyonal na pagpapaliban sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Maski ang mismong nagbalangkas ng kontrobersyal na forthwith clause sa saligang batas ay nilinaw rin ang tunay nitong kahulugan. Naritong report ni Arnold Herrera. Sunod-sunod na umapila sa Senado ang ilan sa mga malalaking universidad na agad simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng tumitinding pangamba na tuluyang mabasura ang kaso dahil sa iba't ibang issue ng technicality. Una, iginiit ni Senate President Chis Escudero na hindi pwedeng mag-convene ng Senado habang ito ay naka-adjourn. Bagay na lalong ikinabahala ng publiko nang iusod niya ang pagdinig mula June 2 papuntang June 11. Ikalawa, posibleng maubusan na ng oras ang 19th Congress sa oras na magsara ito sa June 30. Ikatlo, hati pa rin ngayon maging ang mga senador kung posible nga bang tumawid sa 28th Congress ang paglilitis sa Vice-Presidente. Sa pahayag na Ateneo School of Government at De La Salle University, iginiit na mga ito na sagradong mandatong impeachment na nakapaloob sa ating saligang batas dahil nagsisilbi itong mekanismo upang tiyakin na ginagawa ng mga opisyal ang kanilang mandato. Sa panig ng UP College of Law, binigyan din ito ang linyang forthwith proceed na makailang ulit na ring pinagdebatihan ng mga senador. Dagdag nito, sa oras na ibasura ang impeachment, ay magsisilbi itong masamang president sa sistema ng checks at balances sa loob ng gobyerno. Gayon din ang naging pahayag ng University of Santo Tomas na nagpaalala na respetuhin ang konstitusyon at anilay forthwith proceed. Sa kabilang dako, nagbalangkas naman ng isang expedited version ng impeachment si Senator Francis Tolentino na magtatagal mula June 11 at nakatakda ring magtapos sa June 30 bago magsarang 19th Congress. Nilinaw naman ni former Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna na siya raw mismong sumulat ng salitang forthwith na ang kahulugan nito ay agad-agad. Isaan niyang paglabag sa saligang batas kung ibabasura ang articles of impeachment at higit sa lahat, pwedeng tumawid ang paglilitis sa susunod na kongreso. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagbalangkas naman ang panukalang schedule si outgoing Senate Majority Leader Francis Tolentino kung saan posible umanong matapos ang buong impeachment proceeding sa loob lamang ng 19 na araw bago ang tuluyang adjournment ng Congress o ng 19th Congress. Kung paano ito mangyayari, alamin sa ulat ni Kyle Bulyas. Sa loob lamang ng 19 na araw, kaya nang makabuo ng desisyon ng Senado para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yan ang paniniwala ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ani ay maaari naman mag-adopt ng bagong rules of procedure para mapabilis ang proseso gayong hindi aniya maaaring tumawid sa 20th Congress ang paglilitis. Sabi ni Tolentino, maging ang ikalawang impeachment noon kay US President Donald Trump ay tumagal lamang ng 5 araw. Ang pag-fast track aniya ng paglilitis ay posible sa pakikipagtulungan ng mga miyembro ng House Prosecution Panel. Gaya po nung impeachment case ni the former Justice Corona, yung 8 articles of impeachment ay ginawang 3. Oo. So ito ngayon, kung may kooperasyon ang
panel of prosecutors, siguro pwede na lang i-withdraw yung iba, gawin na lang 2. Sa ilalim ng 19-day indicative calendar ni Tolentino, bibigyan ng 10 araw si Duterte na tumugon matapos basahin ang articles of impeachment sa June 11. Sa June 22 naman, nakatakdang sumagot ang mga prosecutor at saka isusumite kinabukasan kasabay ng pagbibigay ng opening statements ng dalawang panig. Mula June 24 hanggang June 26, ilalatag ang mga ebidensya at maaaring ischedule ang rebuttal sa June 27. Ikakasa naman ang oral argument sa June 28 habang gagawin ang closed-door meeting ng mga senador sa June 29. Pagsapit naman ng June 30, saka lamang maglalabas ng hatol ang Senado kung iaabsuelto ba o patatalsikin na sa pwesto si VP Sara. Una rito, kumalat sa Senado ang draft resolution mula sa opisina ni Senator Bato de la Rosa para ipadismiss ng impeachment. Pero hanggang sa mga oras na ito, wala pa umanong dokumentong nakararating kay Senate President Chis Escudero. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang sagot ni Senate President Chis Escudero sa inilatag na schedule ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, gayon din ang panawagan ng iba't ibang mga universidad. Antabayanan maya-maya dito pa rin sa MBC TV Network News. Sa iba pa mga balita, sa pag-upo ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III, tiniyak nito sa Commission on Human Rights o CHR na pangangalagaan nito maging ang karapatang pantao ng mga kriminal. Ito'y kasunod ng kanyang polisiya na paramihan ng panghuhuli sa mga lumalabag sa batas. Tinutukan yan ni Val Gonzales. Walang malalabag na karapatang pantao sa panghuhuli ng mga kriminal. Ito ang nililinaw sa Commission on Human Rights ni Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III, kasunod ng kanyang kautusan na paramihan na panghuhuli sa kalye ng mga lumalabag sa batas. Si General Torre ang panauhing pandangal sa Monday flag raising ceremony sa tanggapan ng CHR ngayong umaga sa talumpati ng General sa harap ng mga opisyal at empleyado ng CHR. Ipinaliwanag nito ang isa sa focus o prioridad ng PNP sa ngayon na alisin at hulihin ng mga kriminal sa mga kalsada sa buong bansa. Yun lang naman ang trabaho ng polis. Yun ang primary na trabaho ng polis, alisin ang kriminal sa kalsada at sa mga community. And the only way to do that is arrest them. Diba? Alisin natin sila sa kalsada, alisin natin sa community sa pamamagitan ng aresto at pagdala sa kanila sa prosecution at hanggang transmittal sa courts hanggang sa sila ay marehab dun sa ating rehabilitation pillar naman. Sa panig naman ng CHR, ayon kay Chairperson Richard Palpalatok, very welcome ito sa komisyon at suportado nila ang PNP na tanging otoridad na may tungkuling pangalagaan ng seguridad ng mamamayan. Long sa amin naman po, ang importante sa amin ay as long as the duty is performed within the bounds of the law at kung kailangan po ng gumamit ng puwersa ng kapulisan, pwede naman po yan as long as it is necessary and commensurate to the force being confronted with. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa PNP na gawing ligtas ang lahat ng komunidad at dapat ay maramdaman ng taong bayan ang isang ligtas na pamayanan. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso naman sa mga motorista, tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas sa araw ng Martes. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE o Industry Management Bureau, tataas ng 60 centavos ang kada litro ng gasolina habang 95 centavos sa diesel. Samantala, 30 centavos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Geopolitical tension sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kasalukuyang nuclear o kasunduang nuklear sa pagitan ng Amerika at Iran ang mga itinuturing na dahilan. Gayon din ang pinangangambahang epekto ng wildfire ngayon sa Canada at mas malaki na bawas presyo o inventaryo ng krudong langis ng Estados Unidos.
4 na ginto para sa Golden Boy. Matagumpay na nasungkit ni Carlos Yulo ang 1 ginto at 3 bronze medals sa ginanap na 2025 Asian Gymnastics Championship sa South Korea. Ang kanya naging karera sa report na ito. Matapos ang halos 1 taon na pagkakawala sa kompetisyon, muling nagdingning si Carlos Yulo sa 2025 Asian Artistic Gymnastics Championships sa Jecheon, South Korea na ginanap mula June 5 hanggang 8. Nakuha ni Yulo ang 1 ginto at 3 bronze medals sa kanyang pagbabalik sa international kompetisyon. Una siyang nagwagi ng bronze sa individual all-around event noong Webes, bago maangkin ang kanyang ika-4 na sunod na ginto sa floor exercise noong Sabado, June 7. Tinapos ni Yulo ang kanyang kampanya sa South Korea sa pamamagitan ng 2 bronze noong linggo, isa sa vault at isa pa sa parallel bars. Sa vault final na kanyang pet event sa Olympics, mahigpit ang naging laban sa 8 finalists. Nangibabaw si Madi Olfati ng Iran na nakakuha ng final score na 14.5 para makuha ang ginto. Sa aming pagbabalik, top overall pick para sa 2025 PBL Rookie Draft, kilalanin. Manatiling ang tutok sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Di pagsuporta ni Representative Frasco sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez, may kinalaman umano sa local politics sa Cebu. Sa MBC TV Global, World Pride March sa Estados Unidos, sinalubong ng mga protesta. Sa Showbiz Spotted, K-pop girl group Twice magbabalik Pinas para sa kanilang world tour. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Malamig ang naging pagtanggap ni Senate President Cheese Escudero sa 19-day impeachment trial na ipinapanukala ni Senator Francis Tolentino dahil sa umano'y kawalan ng batayan. Habang dinepensahan naman ni Escudero ang mga haka-hakang intentional umano ang delay na nangyari sa impeachment ng Vice Presidente. Ang mga detalye ihahatid live ni Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Hindi tanggap ni Senate President Francis Escudero ang mungkayang madaliin ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayon na ilang araw na lang ang sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Ito ay tugon sa mungkay ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na 19 na araw na impeachment schedule para matapos ng impeachment trial kay VP Sara bago mag-June 30. Ayon kay Escudero, sariling pananaw lamang ito ni Tolentino at hindi aprobado ng Senate plenary. Wala din umanong batayan na madali ng proseso ng impeachment, kundi ang dapat nilang gawin ay magbigay ng patas na pagdinig para sa panig ng prosecution at depensa at magdesisyon ng mga senador batay sa ebidensya at paniniwala. Kabilang din ang Pangulo ng Senado sa mga naniniwala na aatawid ng 20th Congress ang impeachment trial gaya ng mga kaso sa Korte at sa kanilang Senate Electoral Tribunal o SET. Yan ay isang paksa na dapat pagpasa ng impeachment court kapag na-convene na ang impeachment court. Pangalawa, saan ba nakasulat na objective namin abbreviate o ipadali o padaliin o paikliin ang proseso? Hindi ba ang objective dapat bigyan ng due process ang magkabilang panig na may present tayong kanilang ebidensya? Pangatlo, hindi ako sang-ayon sa paniniwala niya na hindi tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Bagaman ang opinion ko ngayong 19th Congress ay hindi binding sa 20th Congress, ito'y pagpapasahan muli ng 20th Congress kung saan bahagi pa din ako at boboto ko kung sakasakali na ito'y dapat at pwedeng tumawid kung sakasakali. Kinwestiyon din ni Escudero ang mga law schools ng iba't ibang universidad na humihiling na gawin na agad ang impeachment trial kay VP Sara. Depensa ng Pangulo ng Senado, nangyari ng mga delay sa impeachment trial. Ito ay sa impeachment case ni dating Pangulong Joseph Estrada, dating Ombudsman Mercedes Gutierrez at dating Chief Justice Renato Corona at hindi sila nagsalita sa panahon na yun. Una na pinaglabas na manifesto ang mga law professors ng iba't ibang kolegyo at universidad sa Metro Manila na hinihiling sa Senado
nasimulan ang proseso ng impeachment kay VP Sara Duterte. Hindi ganitong gagawin lang niya ang sa tingin niya ay tama at naayon sa batas, kahit ano man ang opinyon at panawagan ng mga pabor at kontra sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Sino mang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sino mang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porket pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyon nung proseso yon na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Nagpapatuloy naman ang rally sa labas ng Senado ng iba't ibang grupo na nananawagan sa Senado na ituloy ng impeachment proceedings laban kay VP Sara at panagutin siya sa ginawang paglustay sa Pondo ng Bayan. Para sa NBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Nakatutok live mula sa Senado. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. May kinalaman umano sa mainit na politika sa Cebu ang di pagsuporta ni Representative Duque Frasco sa pagpapatuloy ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa Kamara. May mga haka-haka rin umano na siya raw mismo ang hahamon kay Romualdez para sa posisyon ng liderato. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Pinatalsik sa National Unity Party si House Deputy Speaker Duque Frasco ng Cebu dahil sa hindi pagsuporta sa patuloy na liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Ayon kay Representative El Rey Villafuerte ng Camarines Sur at presidente ng NUP, lumabag si Frasco sa posisyon ng kanilang partido na suportahan si Romualdez. Ang NUP ay kabilang sa supermajority coalition na sumusuporta kay Speaker Romualdez para manatili sa kanyang pamumuno sa pagbubukas ng 20th Congress. May mga ugong na si Frasco ang hahamon umano kay Romualdez sa speakership race sa 20th Congress at hindi sina Representatives Toby Tiangco ng Navotas at Alvi Benitez ng Bacolod. Umapela naman ang may bahay ni Speaker Romualdez na si Representative Vieda Marie Romualdez ng Tingog Party List na huwag siyang kaladkarin sa isyu ng politika sa Cebu. Reaksyon to ni Romualdez matapos tukuyin ang kampo ni Frasco na nagpapakalat ng fake news sa kanya umanong paghahanda para kumandidatong gobernador ng Cebu. Anya, hindi siya lumilipat ng tirahan at sila ay nananatili sa Tacloban pero ang kanyang ina ay matagal ng rehistradong botante sa Cebu City. Ang may bahay ni Frasco na si Tourism Secretary Cristina Frasco ay anak ni Cebu Governor Gwen Garcia na natalo noong nakalipas na midterm elections. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ipinadeport ng Bureau of Immigration o BI ang aabot sa 115 dayuhan na iligal na naninirahan at nagtatrabaho sa bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Viado, karamihan sa mga ito ay inaresto dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento sa pogo industry na ban na ngayon sa Pilipinas. Ipinadeport ang naturang mga dayuhan by batch kung saan 44 Vietnamese nationals ang ipinadeport noong June 3, 26 na Vietnamese at 12 South Koreans noong June 4, 7 pang Vietnamese noong June 5 at 25 Vietnamese at isang Malagasy noong June 6. Inilagay na sa listahan ng blacklist ang naturang mga dayuhan na hindi na kailanman makababalik pa ng Pilipinas. Pilipinas, nakatawid na ng West Philippine Sea ang binabantayan nating low pressure area nang hindi pa rin ito nagiging bagyo. Huling namata ng LPA kanluran ng Bacnotan, La Union at inaasang kikilos at pakanluran palabas na ating area of responsibility sa mga susunod na araw. Gayunman, magpapaulan ito sa Ilocos Region, Abra at Benguet. Habang southwest monsoon pa rin ang nagdadala ng katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa halos buong Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, may banta ng malakas na buhos ng ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, gayon din sa Occidental Mindoro, Palawan at Antique.
Iba yung pag-iingat po sa pagbaha at pagguho ng lupa. Dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Luzon, magbaon pa rin po ng payong dahil inaasang magpapatuloy ang masungit na panahon hanggang sa araw ng Huwebes. Bunsod pa rin ito ng sanipwesang epekto ng habagat at LPA na posible pa rin maging bagyo sa mga susunod na araw. Samantala, ang politika ay buhay sa maraming aspeto ng ating buhay. Mas madalas sa gobyerno, pero kasama na rin dito ang simbahang Katolika. Alam niyo ba na nagkaroon ng panahon sa simbahan kung saan hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo ang Santo Papa. Taong 1378, nahati ang simbahan sa dalawa o ang tinatawag na The Great Schism. Si Pope Urban VI ang Santo Papa ng Roma, habang iniluklok naman si Pope Clement VII sa Pransya, dahil umano sa mainiting ulo ni Pope Urban. Taong 1409, binuo nila ang Council of Pisa para subukang pag-isahin ng simbahan. Pero ang nangyari, nagluklok ito ng ikatlong Santo Papa, si Pope Alexander V. Pagsapit ng 1414, binuo naman ng Council of Constance na siyang bumuwag sa kapangyarihan ng tatlong Santo Papa at siyang nagupo sa bago, tunay at iisang pinuno, si Pope Martin V. At syempre, isa lamang niya sa mga bahagi ng mayamang kasaysayan ng Simbahang Katolika. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na idinaos sa Amerika ang World Pride March, pero kasabay nito ay ang pagkalampag ng LGBTQIA+ communities kay US President Donald Trump at sa kanyang mga polisiya. Habang 2 Pinay naman ang arestado mula pa rin sa Amerika dahil sa multi-million-dollar fraud scheme. Ang mga balitang mula sa Amerika tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Dinaluhan ng nasa libo-libong katao ang isinagawang World Pride March sa Washington DC nitong weekend para kilalanin ang mga karapatan ng LGBTQIA+ community. Ngunit bukod dito, layon din ng naturang pagtitipon ang pagkalampag kay United States President Donald Trump at sa kanyang administrasyon ukol sa mga polisiyang ipinatutupad nito. Giit kasi ng ilan, ang mga batas at polisiya na anilay kanilang ipinaglalaban ay ibinabaligtad ni Trump kung saan matatandang sa unang araw pa lamang ng kanyang muling pag-upo sa pwesto ay agad itong iginiit na may 2 kasarian lamang na kinikilala ang Amerika, ang babae at lalaki. Habang kamakailan lang ay pinirmahan naman ni Trump ang isang executive order na nagbabawal sa mga transgender women ang pagsali sa mga women-specific sports. Samantala, balita pa rin mula sa Amerika, 2 Pinay naman ang kinasuhan ng federal grand jury sa West Covina, California dahil sa umano'y orchestrated multi-million-dollar scheme na siyang nanloloko sa mga medical billing ng mga pasyente. Kinilalang mga akusado na si Rowena Elegado at Normita Shera ang may-ari ng Golden Meadows at The Alexandria Hospice Incorporated na ngayon parehong naharap sa conspiracy at healthcare fraudulent charges. Ayon sa federal prosecutors, iligal na inirerehistro ang mga pasyente sa hospice care na nagsumite na mahigit $4.8 million na nagbayad naman na mahigit $3.8 million o kutumbas na mahigit 200 milyong piso. At iyan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumadsad ang isang Chinese fishing vessel sa silangan ng Pag-asa Island. Namataan ng mga mangingisdang Pilipino ang barkong Chino na kamuka ng mga naiispatang maritime militia vessel. Ikinabahala ni Larry Hugo ng Kalayaan Farmers and Fisherfolk Association ang insidente na baka itulad ito ng mga banyaga sa sadyang pagsadsad ng Philippine Navy ship na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, pero pinawi ito ng AFP. Ayon kay Captain Eleni Collado ng Western Naval Command, posibleng tinangay lang ito ng masamang panahon. Makalipas ang halos 2 oras, kusa ring umalis ang barko matapos i-monitor ng Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Walang naiulat na agresibong aksyon mula sa Chinese vessel at tiniyak ng AFP na normal ang pagresponde ng mga ganitong insidente sa karagatan. Coast Guard is nakalapit dun sa location po ng vessel. Coast Guard na. So, kaya na-confirm na aground siya. So, since ano po siya, isang maritime incident, so, ang mga tropa po natin ay ready to respond since sa considered maritime incident, ready to respond to assist
Ito naman sa mundo ng K-pop, may concert sa bansa ang South Korean girl group na TWICE. At Big Hit Music inanunsyo na ang pagtatapos ng mandatory military service ng 4 na miyembro ng BTS ngayong week o ngayong linggo. Kung kailan ang This Is 4 World Tour ng TWICE sa Philippine Arena at military discharge ni na RM, V, Jimin at Jungkook, alamin sa report ni Showbiz Angel. Get ready, Philippines! Magbabalik Pinas ang South Korean girl group na TWICE. Batay sa anunsyo, nakatakdang ganapin sa October 4 ang concert ng What is Love Hitmakers sa Philippine Arena sa Bulacan. Ito ay bilang bahagi ng kanilang This is 4 World Tour para sa kanilang 4th full-length album na ilalabas sa July 11. Kung matatandaan, October 2023 nang huling mag-concert sa bansa ang 9-member girl group. Samantala, sa mundo pa rin ng K-pop, June is definitely BTS month. Bukas kasi June 10, nakatakda ng ma-discharge sa kanilang military service sina RM at V ng global supergroup BTS matapos ang 18 buwan. Nasusundan ni Jimin at Jungkook sa Wednesday, June 11. Ayon naman sa Big Hit Music, walang idaraos na special events para sa paglabas ng 4 na Bangtan Boys sa Army upang makaiwas sa posibilidad ng overcrowding sa lugar. Ang pagtatapos ni RM, V, Jimin at Jungkook sa kanilang mandatory military service ngayong week ay swak sa 12th anniversary ng grupo sa June 13. Ang rapper na si Suga ang huling miyembro ng BTS na lalabas sa Army at nakatakda naman itong ma-discharge sa June 21. At abangan sa aming pagbabalik si 33 anyos na lola patay matapos mabangga ng motorsiklo sa Asingan, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, National University star player na si Bella Belen, top overall pick sa 2025 rookie draft ng Premier Volleyball League. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, napatay ang isang 11 anyos na dalagita matapos mahulog sa rumaragasang ilog sa Maguindanao del Norte. Ang biktima naghahanda lamang sa pagdarasal ng tangayin ito sa Imbornal. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Bangsamoro Region. Patay na ng ma-rescue ng mga kalalakihan sa lugar ang isang 11-year-old na dalagita makaraang aksidenteng mahulog ito sa rumaragasang ilog sa Lower Taviran, Mother Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Sa impormasyon mula sa Mother Kabuntalan Police Office, ang biktima ay kinilalang si Rosmia Matanog, 11 years old, grade 6 pupil, residente sa lugar. Nabatid na tumungo sa ilog ang biktima upang ihanda ang sarili para sa morning prayer. Nang aksidente itong mahulog sa ilog at inanod sa loob ng Imbornal. Nakuha ang bata na sumabit sa loob ng isang fishing net at dalidaling nilapatan ng paunang lunas at dinala sa CRMC sa Cotabato City, subalit dineklarang dead on arrival ng attending physician. Bilang update sa LPA na may kasamang habagat sa bahagi ng Mindanao, maraming bayan at syudad ang nakaranas sa malawakang pagbaha sa mga low-lying barangays, partikular sa mga bayang nakabahagi ng Ligawasan Marsh na mataas ngayon ang level ng tubig na rumaragasa sa mga kabahayan at National Highway. Para sa TV Network News RH19, June Dimakutak, MBC. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na nakilalang si Teresita Gumangan, 73 years old, residente ng Barangay Karusukan Sur, Asingan, Pangasinan, at sa ulat na Asingan OIC Chief of Police Major Kathleen Awingan, naganap ang aksidente alas 6 ng hapon sa Provincial Road ng Barangay Karusukan Sur kung saan tumatawid ang biktima ng mabangga ng humaharunot ng motorsiklo na minamaneho ni Fernando Dumagita Jr., 19 anyos,
anyos, walang driver's license at residente ng barangay Pias Villasis. Agad nadala ang biktima sa paggamutan sa bayan ng Villasis, subalit idineklarang doon rebel na ng attending physician. Ang motorcycle driver na si Fernando kasalukuyang nasa kustodiya ng Villasis Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Region. Pinatunayan ng Police Regional Office 11 o PR11 ang kanilang dedikasyon sa pagpanatili ng kahusayan at kaligtasan sa rehiyon matapos magsagawa ng 451 police operations mula alas 6 ng umaga ng Hunyo 8 hanggang alas 6 ng umaga ng Hunyo 9, 2025. Sa naturang 24 oras na operasyon, mahigit 1,300 police at force multipliers ang naitalang lumahok sa mga checkpoint, foot patrol, mobile patrol at mounted patrol. Layunin ng pinaigting na presensya ng kapulisan na pigilan ang paglaganap ng krimen at tiyaking ligtas ang mamamayan. Bilang resulta ng aktibong crime prevention, 532 katao ang pinagmulta dahil sa iba't ibang paglabag, 530 para sa traffic violations, 13 dahil sa pag-inom ng pampublikong lugar, 11 sa paglabag sa anti-smoking ordinance at 9 para sa curfew violations. Hindi rin nagpaawat ang PRO11 sa kanilang kampanya laban sa kriminalidad. Nagsagawa sila magkahiwalay na operasyon na nagresulta sa pag-aresto ng 12 katao. 4 ang aresto sa 4 na operasyon kontra illegal na droga kung saan nakumpiska ang tinatayang 115.26 grams na nagkakahalaga ng 783,768. 4 na suspect din ang nahuli sa 3 anti-illegal gambling operation kasama ang 13 gambling paraphernalia at 1,170 pesos na bet money. 4 na wanted persons ang naresto sa 6 na isinagawang operasyon. Ayon sa pamunuan ng PRO11, tuloy-tuloy ang kanilang pagsisikap upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon at patatagin ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinapaalala naman ng local government units Katarman na maaaring makulong ang isang individual kung maabutan o mapatunayan na nagsira ng mga safety signpost mula sa LGU. Paalala ito ng local government ng Katarman matapos talagaan ng vandalism ang mga signpost ng Katarman MDRMO tulad na lamang ng emergency hotline boards at evacuation signs na mahalaga para sa panahon ng emergency o aksidente. Ayon sa Municipal Information Office ng LGU Katarman, malaking bagay ang signpost na layuning mailigtas ang buhay. Narismay ang opisina na lagyan ng vandalism ang signpost na hindi matukoy ng mga individual. Paalala pa ng LGU, ang pag-vandalize ay matuturing na krimen sa ilalim ng batas. Binigyan din ng nasabing opisina ang Article 327 ng Revised Penal Code nang magsisira sa propiedad ng gobyerno may pinalidad na maaaring makulong. Patuloy naman na nananawagan ng opisina na kung may makitang magsisira ay sawayin agad ito o i-report mismo sa Katarman Police Station. Hinihikayat ang pagre-respeto sa lahat ng pasilidad lalo na kung ito ay para sa kaligtasan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Is there? And if you hear this and then go on the back, go on the knee. Magkahalong pagkamangha na halos hindi makapaniwala ang isang netizen sa nasaksihan nito habang siya ay bumabiyahe sakay ng isang jeep. Sa viral video kasi nakuha ni Sky, makikita ang isang dalaga na nakasakay sa harapan ng jeep. Likod lamang ng babae ang makikita, ngunit kahit pa hindi naman kita ang muka, agaw atensyon naman ang gamit na ipit ng dalaga na pumukaw sa interes ng uploader. Ang babae kasi, nakapalupot ang buhok sa isang stylus pen na ginagamit na panulat sa mga tablet o iPad. Ang paggamit ng mga bagay katulad nito bilang panali ng buhok ay kasanayang hindi na bago sa ating henerasyon. Isa na itong fashion statement noon pa. Kung hindi nga stick o chopstick ay talagang gumagamit ang mga babae ng ballpen bilang alternatibo kapag wala silang dalang ipit sa buhok. Pero mukhang dinala naman sa next level ng dalaga ang kanyang alternative ponytail. Ang mga stylus pen kasi kagaya nito ay may kamahalan. Kaya naman ang mga netizen halos hindi rin makapaniwala sa napanood. Pagmamalabis nga ng isa, bagamat 13 lang ang halaga ng pamasahe ng dalaga. Aabot naman daw umano sa 12,000 ang halaga ng ipit nito sa buhok. Ang isa, pabirong kinumpirma sa comment section. Kung ito ba yung tinutukoy sa trend na when I get rich, there will be signs. Na sumikat upang ibida iyong paraan ng pagpapakita o tanda ng yaman ng isang tao na hindi na nito kailangang sabihin o ipagdiinan pa.
Marami naman ang humihirit na tila nakahanap na raw ng worthy opponent na pwedeng ipangtapat sa bahay kubo scrunchie o yung iyong panali sa buhok na binebenta online na aabot sa 2,000 ang halaga, na minsan na ring nag-viral dahil inalmahan ng mga netizen ang presyo. Ang isang netizen, tila sinampal daw umano ng kahirapan. Ngunit kasabay nito ang mga todo manifest na mga netizen na ang hiling ay ma-attract daw sana nila ang ganitong uri ng yaman. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Perfect couple daw kung magkakatuluyan ang siniship ngayon ng netizens na 2 personalidad na nagmula sa pageantry at isa naman sa public service. Yan ay walang iba kundi si Miss Universe 2018 Catriona Gray at binansagang millennial mayor ng Pasig na si Vico Sotto. Kung saan nga ba nagsimula ang pangangantsaw sa tinatawag na VCAT? Alamin sa Showbiz Report na ito. VCAT, Viona o Vico at Catriona. Yan ngayon ang bagong love team na siniship ng netizens makaraang mapansin ng mga ito na fina-follow ni Pasig City Mayor Vico Sotto at Miss Universe 2018 Catriona Gray ang isa't isa sa Instagram. Marami naman ang agad na excite para sa dalawa at nagsabing bagay sila. Habang may ilang hindi naman agad nag-assume at nagpahayag lang na baka naman meron lang daw project sa lungsod ng Pasig si Queen Cat. Sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag ang dalawa tungkol sa mga pangangantsaw ng netizens. Kung matatandaan, ang aktor na si Sam Milby ang huling nakarelasyon ni Catriona Gray. Na-engage pa nga ang dalawa noong 2023, ngunit last February, tuluyan ang kinumpirma ni Sam na hiwalay na sila ng beauty queen. Habang batay naman sa mga huling panayam kay Mayor Vico tuwing nauusisa tungkol sa kanyang love life, single pa rin daw ito at ang nangunguna raw sa kanyang puso ay ang paglilingkod sa mga Pasigenyo. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, opisyal nang maglalaro ang UAAP star na si Bella Belen para sa Capital One matapos tanghaling top overall pick sa 2025 PBL Rookie Draft. Kilala rin ang iba pang nakapasok sa Pro League sa report na ito. Gaya ng inaasahan, si Bella Belen ang unang overall pick ng Capital One sa 2025 PBL Rookie Draft. Yan ay sa kabila ng bigong pagdalo ng 3-time UAAP MVP sa draft night dahil kasalukuyan siyang kasama ng Alas Pilipinas sa 2025 AVC Women's Volleyball Nations Cup sa Vietnam. Makakasama ni Belen ang national team coach at bago niyang head coach sa Solar Spikers na si Jorge Sousa de Brito, na pumalit kay Roger Gorayev pagkatapos ng draft combine. Bilang isang bagong kuponan na nabuo noong 2024, may mahinang 724 win-loss record ang Capital One sa 3 PBL conferences sa ilalim ni Gorayev. Inaasahan na si Belen ang magbibigay ng bagong direksyon at enerhiya sa kupunang uhaw sa isang game-changing talent. Samantala, para sa second pick, kinuha ng Galleries Tower ang FEU middle blocker na si Jean Assis. Alinsunod sa pahayag ni Coach Ler Magiron na maghahanap sila ng matibay na center. Tinapos naman ang farm fresh ang kontrobersyal na issue sa pagpili kay Alohi Robbins Hardy bilang ikatlong pick. Sa fourth pick, napunta sa NX-led si Ateneo Captain Lian de Guzman. Isa pang Blue Eagle na si AC Minor ang nakuha ng Zeus Coffee sa ikalimang pick, habang napunta sa Signal sa ika-6 na pick ang dating NU skipper na si Erin Pangilinan. Naging sorpresa naman ang pagpili ng Choco Mucho sa Phil-American setter ng Alas Pilipinas na si Tia Andaya sa ika-7 pick. Siya ang ika-4 na setter ng team kasama nina Mars Alba, Dina Wong at Jem Ferrer. 2 Lasal wingers ang sumunod, si Baby Jean Sorenos sa Cherry Tigo at si Alea Malaluan sa PLDT. Sa ika-10 pick, nakuha ng Akari ang FEU spiker na si Chenny Tagaod. Si Juliana Tolentino, dating setter ng Ladies Spikers, ang naging lone pick ng Petrogas sa ika-11th spot. Sa huling pick ng first round, napunta sa cream line ng dating Lady Bulldogs na si Sheena Turing, na muling makakasama ang dating coach ng si Sherwin Meneses. Samantala, narito ang buong listahan ng mga nakapasok sa round 2 hanggang 4 ng 2025 PBL Rookie Draft. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen, you will?
Maraming salamat, Matchpoint Millie. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.